Isang dominanteng panalo ang pinakita ng LA Lakers laban sa Dallas Mavericks, 124-104 ang final score. Mula umpisa hanggang dulo, kontrolado ng Lakers ang takbo ng laro at hindi na nila hinayaang makabalik pa ang Mavs. Sa offensive side pa lang, kitang-kita na ang lamang ng Lakers. Tumira sila ng 55% mula sa field kumpara sa 49% ang Dallas. Mas efficient, mas disiplina sa shot selection at mas maayos ang ball movement. May 35 assists ang Lakers, ibig sabihin gumagalaw ang bola at hindi one-on-one basketball ang ilalaro nila. Team effort talaga. Sa labanan sa loob, tambak ang lamang ng Lakers sa points in the paint. 66 kontra 54, ibig sabihin paulit-ulit nilang nabubutas ang depensa ng Dallas sa ilalim. Dagdag pa dyan, ang rebounding advantage, 44 total rebounds. Ang Lakers kumpara sa 28 lang ng Mavericks. Sa offensive rebound pa lang, 10 ang Lakers laban sa 4 ng Dallas. Second chance points pa lang, panalo na sila. Sa 3-point shooting, hindi man sobrang init ng Lakers sa 32%, mas malamig naman ang Mavericks sa 26%. Hirap talaga ang Dallas makahanap ng rhythm mula sa labas. At kapag hindi pumapasok ang tres nila, lalong nagiging mahirap makahabol. Sa turnover, medyo dikit. 12 ang Lakers at 15 ang Mavs. Pero mas na-convert ng Lakers ang mga pagkakamali ng Dallas. Mas mataas din ang kanilang points per possession na may 1.26 kumpara sa 1.03. Ibig sabihin, halos bawat possession mas productive ang Lakers. Sa kabuuan, ang pinakamalaking lamang ng Lakers ay umabot sa 22 points, habang ang Mavericks ay hanggang 2 points lang ang pinakamalaking lead. Ibig sabihin, mula sa second quarter pa lang, tila hawak na ng Lakers ang momentum at hindi na nila ito binitawan. Para sa standings, mahalaga ang panalo na ito para sa Lakers habang patuloy ang dikdikan sa Western Conference. Samantala, ang Mavericks ay kailangang mag-adjust lalo na sa depensa at rebounding kung gusto nila makabalik sa winning column. Overall, kompletong performance ito ng Lakers. Efficient offense, solid defense, at kontrolado ang rebounding battle. Isang mensahe ito sa buong liga, kapag ganito sila maglaro, mahirap silang pigilan. Nanguna para sa Lakers si LeBron James na umiscore ng 28 points, 10 rebound, 12 assists. Sa ibang balita, Triple J out na sa buong season matapos madiscover ang problema sa kanyang kaliwang tuhod na mangangailangan ng surgery. Kaka-trade lang niya sa Jazz at 3 laro pa lang ang naipapakita niya, pero mas pinili ng team na unahin ang long-term health niya kaysa ipilit siyang maglaro ngayong season. May nakita kasing abnormal growth sa loob ng tuhod niya na tinatawag na PVNS. Lalagay ko na lang yung meaning, kayo na magbasa. Hindi lang ito simpleng injury lang. Kapag binabayaan, pwedeng lumala at magdulot ng mas seryosong damage sa joint. Kaya ang desisyon ng Jazz ay ipa-surgery agad para siguradong 100% siyang makakabalik next season. Malaki ang epekto nito sa Jazz dahil kinuha nila si Jaren Jackson Jr. para maging major piece ng kanilang future. Sa maikling panahon na nilaro niya, nakita agad ang depensa, shooting, at overall impact niya sa laro. Lalo na kung katambal si Lauri Markkanen. Pero ngayon, mukhang babalik muna sila sa development mode at posibleng mas mag-focus sa draft position. Sa madaling salita, isasakripisyo ng Jazz ang natitirang season para masigurong healthy at mas malakas si Jaren Jackson Jr. pagbalik niya, at maaaring mas maging bright ang future ng Utah sa susunod na season.